Tayo po'y tumayo and let's read our text this morning in Luke chapter 23, verses 32 to 38. Luke 23, verses 32 to 38. Church, hear the word of the Lord. 2 others who were criminals were led away to be put to death with him. And when they came to the place that is called the Skull, there they crucified him and the criminals, one on his right and one on his left. And Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. And they cast lots to divide his garments. And the people stood by, watching, but the rulers scoffed at him, saying, He saved others. Let him save himself, if he is the Christ of God, his chosen one. The soldiers also mocked him, coming up and offering him sour wine, and saying, If you are the king of the Jews, save yourself. There was also an inscription over him, This is the King of the Jews. So church, this is the word of the Lord. Amen. Please be seated. I do not intend to impress violence dito po sa sasabihin ko. Pero kung sasampalin po natin ang ating mga magulang, okay, na lahat po tayo ay may mga magulang, kung sila man ay buhay pa, let's say, ano po kaya yung gagawin sa atin ng ating mga magulang? Sabi ni Pastor Cloyd, Google pihin daw po. Yeah, I cannot take that also. It's really, kumbaga parang ano nga po yun parang a way of humiliating someone Pero paano po kung yung mayor ng ating syudad, sa amin yung mayor sa amin, dito man sa Lipa, sasampalin po natin. I don't know kung may nakita na po akong video ng mga ganun. Alam ko po, may mga binabastos ng mga CEOs. I don't know about president. Minsan binabasa or whatever. Kung hindi man yung mayor natin, yung presidente po natin ng ating bansa, sasampalin po natin. Ano po kaya sa tingin nyo ang gagawin sa atin ng mga taong ito pag sila po ay sinampal po natin? Hindi na uuwi ng buhay. Well, paano po kung ang banal na Diyos ang ating sasampalin? Yung iba po sasabihin, ay mamahalin lang ako nun. That's why I'm emphasizing a holy God that you will slap in the face as if you can slap Him. But the point here is, the more na ang ating nilalabagan ng anumang bagay na hindi dapat gawin sa isang tao, the more na tumataas po yung authority ng ating mga sinusuway, let's say, the more na bumibigat yung parusa. The more na kinakailangan po nating tanggapin yung mas mabigat na hatol, kung sino man po yung binastos natin, kung sino man po yung tinransgress natin, we have transgressed with. How much more a holy God? You know the answer? Hell. Impyerno. Eternal death. That's exactly what we deserve. Even sa ganong akto lamang po.
Pero it is also a wonder na kung tayo ay hindi parurusahan ng Diyos, malaki rin po yung gawain para mangyari yun. Kung tayo ay simpleng patatawarin lang ng Diyos, hindi po yun pwedeng simple lang, meron pa rin pong kabayaran iyon. Again, the wonder is, gaano kalaki yung bayad na yun para tayo ay mapatawad? Gaano katindi yung pagmamahal din na gagawin ng Diyos para tayo ay hindi maparusahan na dapat nating matanggap. That's why, yes, the weight of punishment, the wrath is truly ay nakakatakot, pero kung para mawala yung takot na yun, mapacify, mapropitiate, sabihin natin, mawala yung galit na yun, grabe rin yung dapat na maibigay sa Kanya para mabayaran po yung mga kasalanan natin. That's why I entitled, or ang pamagat ng serbong ito base sa ating teksto ay, Forgiveness at such a cost. Such a cost. Forgiveness at such a cost. Kung gaano kalaki yung galit ng Diyos, matindi po iyon. Pero paano mawala iyon? Grabe po yung bayad na kinakailangan. If you can imagine. Ang sentral na mensahe nito ay, forgiveness flows from the heart of Jesus, vindicated by His sacrifice on the cross. Forgiveness flows from the heart of Jesus, vindicated by His sacrifice on the cross. Let it stay there for a while, Kuya Butcha. Di ako nakagawa ng shortened. I understand may mga kids po tayo dito. Pero, yes, kung meron pong kapatawaran, ito po yung naisip ko lang na logic, kung ang lahat ay nanggagaling sa Diyos, ang tunay na kapatawaran ay nagfo-flow po talaga hindi sa kanino man, kundi sa pinakamatuwid na Diyos, o kaya matuwid na si Jesucristo, sa Kanya po talaga dumadaloy yung totoong kapatawaran. At napagtibay ito sa Kanyang sakripisyo sa krus. Sa krus. Na tinanggap niya po ang lahat, at ibinigay niya rin ang lahat, at lumalabas sa kanyang puso, Father, forgive them instead, for they do not know what they do. Lahat na ng pambabastos tinanggap ni Jesus, pero still in His heart is forgiveness for sinners. Ang laki po ng implikasyon nito kung tayo po ay mga disipulo ni Jesus. Paano din dapat natin ito maipamalas sa ating kapwa? Ang key ay talagang manahan tayo sa puso ni Jesus. Yun po yung kasagutan paano din tayo makakapagpatawad. Kaya kay Jesus po talaga nagfo-flow itong forgiveness na ito. Ipinamalas ito ni Jesus sa dalawang kalagayan. Ito po yung masasabi ko po dito, no? Dalawang kalagayan, because first is, He was robbed of everything. Sabihin ko na rin po, the irony po ba? He was treated as a criminal. In other texts, Matthew, Mark, kasama po niya yung mga robbers. Pero actually, sila yung nagnakaw ng lahat sa kanya. He was robbed of everything. Ayan po, no? Ito po yung kalagayan na nangyari kay Jesus, pero pinamalas niya yung pagkapatawaran sa kabila ng itong hinarap ni Jesus.
Second, in verse 35 to 38, humiliated to the core. Ng husto. Iba po yung humble sa humiliate. Ang humble po, sinasabi, yung katangian na nanggagaling sa loob ng tao, palabas. Yun po yung katangian niya na he is a humble person. Pero yung humiliate, coming from outside, and we receive it, na galing sa labas, galing sa isang tao, at ginawa sa atin. We are being humiliated. Jesus is not simply a humble man or Lord, but he was humiliated. Pinahiya siya ng gusto to the core. Imagine, in all of this, tinanggap ito ni Jesus at ang nagfo-flow pa rin sa kanya ay kapatawaran. At yung kapatawaran na yon ay ginampanan pa niya sa krus. Grabe po yung picture dito. So sa una, simulan po natin sa robbed of everything in 32 to 34. Now let's read sa verses 32 to 33. Sabi po, two others who were criminals were led away to be put to death with him. And when they came to the place that is called the Skull, there they crucified him and the criminals, one on his right and one on his left. He is the man in the middle na tinatawag. So dumating na si Jesus, saan po? Sa lugar na kung saan siya po ay ipapako, sila ay ipapako, na tinatawag na the skull. Okay, the explanation of the usage ni Luke po dito ay hindi kasi po mga Hudyo yung primary audience ng salaysay na ito, mga Greek. So what's the sense of using the Aramaic word Golgotha na hindi naman nila alam yung Golgotha in their word, in their language? So si Lucas, ginamit po niya yung the skull. Yan po yung explanation, ano. And again, nasabi na po natin yung the skull na place, I think in Latin, Calvary, something din po yun. Actually, not Calvary, pero dun po nahango yung Calvary in Latin. May makikita po kayong parang isang malaking bato doon na bungo yung itsura. And that actually also tells us na parang dun din po maraming bungo, maraming mga bungo marahil doon na namamatay, ng mga taong namamatay dahil po sa crucifixion. Pero dalawang kriminal ang isinama kay Jesus na mapako at sila ay tuluyang napako na pumapagitna kay Jesus. If you will notice in these, actually sa verse 33, it was simply stated, and there they crucified him, and the criminals, and on his right and on his left. Natila, ayun, pinako siya. Parang ganun lang kasimple yung pagkasaad ni Lucas. And there are no other details na talagang pinapakita yung paano siya pinako. There, they crucified him. Pero ang masasabi po natin dito, hindi yun yung marahil na gustong basta bigyang emphasis ni Luke. Pero binibigyan po niya tayo dito ng ibang detalye kung ano yung dinanas ni Jesus nung siya ay ipinako. Yung surrounding scenes while he was crucified. Or basta surrounding elements na nagbibigay pa ng mas matinding karanasan kay Jesus nung siya ay ipinako. Ayan po, no? Sa Matthew and Mark, kay Matthew at kay Mark, direkta pong sinabi na yung mga taong yun ay mga robbers, mga magnanakaw. Okay? Pagdating po dito kay Lucas, sinabi lang po niyang kriminal.
So, lumalabas po na si Jesus at this point, marahil pinapakita po dito na siya po ay isa rin pong magnanakaw o kaya kriminal din nga po dahil isinama sa kanya itong dalawang mga taong ito. Recently, I don't know for some reason, bigla po akong napunta sa pag-iisip na ano kaya biglang may manghuhuli sa akin na talagang pinoposasan po ako at talagang dinadala po ako sa presinto dahil meron po talaga akong nilabag. It's really a scary moment na parang napa-contemplate ako ng husto doon. Ako parang ayoko namang mangyari yun. Biglang makikilala pa akong nagpapastor sa isang church. Sino po sa inyo na gugustuhin na magkaroon ng criminal record sa kanyang buhay? Well, I don't want to sound I'm discriminating other people na meron marahil mga ganun. Pero sa atin po, parang it's not simply awkward eh. Pero ayaw po natin na mabahiran talaga yung ating mga sarili na magkaroon ng record, ng criminal record sa ating sinasakupan sa isang syudad. At makilala pa na isang taong yan ay pa-preach-preach yan eh. Pastor-pastor yan. Pero nakilala ka na isa kang kriminal. I'm contemplating in a way na what if talagang meron akong nagawa? Parang hindi ko kakayanin yung sitwasyon na yun. Na hindi lang basta may taong nagalit sa akin, kundi talagang pinahuli ako. I'm trying to contemplate in a way na parang ayokong magkamali. Ayokong magkaano talaga. Paano pa kaya si Jesus na anak ng Diyos? In the heavens of heaven, that's where He belongs. And right here on earth that He created, He will be treated as a criminal. Among the transgressors in the prophecy of Isaiah. Ito ay kaya masasabi po natin, hindi po ito ordinaryong kahihiyan na hinarap ni Jesus. Kasi kung kayo po yung nasa sitwasyon, meron nga pong mga hinuhuli sa kalsada na nagpapakilalang ako'y manager, ako'y CEO, ako pa yung hulihin mo ng ganito, no? Hindi nila matanggap na sila po yung kumbaga, bibigyan ng kaya violation. When in their own sphere, sila po yung nirerespeto. I really want to see kung paano talaga ito hinarap ni Jesus bilang anak ng Diyos. But the wonder again here is, in verse 34, in the first sentence, what Jesus have shown is, sabi po niya, and Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. Sa puso po ni Jesus, ang lumalabas ay kapatawaran pa rin po sa mga taong iyon. Dito po sa parting ito, hindi po siya humihingi ng kapatawaran sa Diyos because yes, He was crucified already. Pero lumalabas po na habang siya ay kinrucify, may mga patuloy po na pambabastos na hinaharapin niya in the next verses. Kaya sinasabi niya na kahit hindi pa ako babastusin ng mga taong ito, patawarin mo na tong mga taong ito. Binibigyan ko lamang po ng pansin kasi yung mga sequence po dito, if we will read, He said, Father, forgive them. And there is that, what do you call that, conjunction, if that's a conjunction, and.
Kumbaga parang kadugsong po siya eh. And they cast lots. Pagkatapos niyang sabihin na forgive them, ito yung ginawa sa kanya. And the people stood by. Parang sequence po ito eh. Na matapos siyang i-crucify, ito pa yung mga sumunod na tinanggap ni Jesus. At bago pa niya tanggapin yung further na mga pambabastos in the heart of Jesus, forgive them for they do not know what they do and what they will do. Kahit sa puntong iyon, ang lumabas sa puso ni Jesus ay hindi galit o paghihiganti, kundi kapatawaran nila mula sa Diyos Ama. Sa isang banda, ito po pinapakita rito na pinapahayag ni Jesus ang tunay na puso ng Diyos na tayo ay mapatawad at hindi basta paparusahan. Ulitin ko po. Ang pinapakita po dito na katangian ng Diyos ni Jesus, God is like showing the very heart of God, ay hindi po talaga galit sa mga makasalanan. Tama po ba? Which is the very common idea of us, na pag tayo ay nagkamali, puot at galit ang gustong iparamdam kagad sa atin ng Diyos. Pero right in the crucifixion, ang pinapakitang puso ng Diyos kay Hesukristo ay kapatawaran sa mga makasalanan at pag-asa sa kanila. Kung papansinin pa nga po natin yung direktang implikasyon nito sa mga Hudyo o kaya sa mga Romano, binibigyan sila ng pagkakataon ni Jesus na huwag kayong magpatuloy sa inyong mga layunin. Ako ang tunay na hari, ako na ang magtatagumpay matapos nito. Sabi nga may certain years bago talaga sila manumbalik sa Diyos, pero dumating po sa punto na dinestroy yung Jerusalem. Dumating sa punto na kung saan tila hinatulan po talaga sila ng Diyos. Na sinasabing ito ay pagkakataon na huwag kayong mamuhay sa ganitong klaseng kasamaan. Ibig sabihin, binibigyan ng pagkakataon ni Jesus ang mga makasalanan na manumbalik po sa Kanya at ito ang talagang puso ng Diyos. Pero po sa isang banda, binibigyan po tayo ng ehemplo ni Jesus kung ano ang nais niyang tugon natin laban sa kasamaan na ating nararanasan sa mga tao. I want us to also give consideration na kung ganun ang ginawa ng ating Master and we, His disciples, are not above Him, dapat ganun din po yung maipakita nating katangian sa mga kasamaan na natatanggap natin sa mga tao. Yes, this is like a saintly, kumbaga, response. Ay, mga martir lang yung kayang gumawa ng ganun na hindi mag-retaliate Pero Jesus is giving us an example on how we can truly, kumbaga, conquer yung darkness dito sa mundo. Hindi galit o puot, kundi pagmamahal at pag-intindi sa kasamaan ng ating kapwa. I like the way Jesus also said, they do not know what they do. Sometimes we act as if, hindi, mali talaga yung ginawa niya. Talagang, and we as Christians, hey, you were once like them. Pero binago ka na ng Diyos at alam mo na kung ano yung tama at mali. They are blind people that they really don't know what they do. And you judge them doon sa kanilang katangian na yun. Pero in reality, they're really blinded in their sin. What's the point of being so angry to them? When after all, you should leave all vengeance to God.
At pwede kang magtiwala sa kayang gawin ng Diyos. Kaya po ang masasabi natin dito, tanging kay Jesus lang natin matututunan kung paano tanggapin ang kasamaan na ating nararanasan mula sa ating kapwa bilang pagpapakita ng ating buong pagtitiwala sa soberanya ng Diyos. Be honest, this is really for me na kailangan kong matutunan when there is a temptation that you are living a self-righteous perspective. Na sila ay makasalanan, ikaw, nagba-Bible ka lagi, ikaw yung nakakaintindi ng lahat ng bagay, sila hindi. Ipakita mong mali sila. When after, we are the ones who should understand them pala. At kahabagan din sila ng Diyos. At kung anuman yung mga nagawa sa atin, so be it in a sense na hindi tayo pababayaan ng Diyos. In a sense na tayo ay poprotektahan ng Diyos patuloy. God is sovereign and we can trust in His sovereignty indeed. It is really hard if we are short-sighted. Kung tayo ay parang nakatingin lang lagi dun sa sitwasyon and we lose sight of God. But God in His very heart, ang puso po niya po talaga ay sila rin ay makaintindi sa Diyos at manumbalik sa Kanya. Pero matapos ang sinabi ni Jesus to forgive them, part of verse 34 is, and they cast lots to divide His garments. Here comes the series of humiliation actually then. They cast lots to divide His garments. Meron po ba kayong idea kung bakit po nila ginagawa ito? Well, there are reasons, but ano man po yung dahilan. Kasi for example, they are just simply playing around. Gusto talaga nilang makuha yung garment ni Jesus. Sinasabi, kasi yun daw po ay yung garment na yun ay isang damit na parang duster lang. And I don't know, for some reason, they want to have that garment, itong mga soldiers na ito. Pero ang tingin ko po dito, sa series ng mga pangyayari, this is part of the mockery na ginagawa po ng mga taong ito. But the implication is, sabi po ni Norval, actually Norval Geldenhuis, not Noval, this gives us the fact that he was now robbed of everything. Dun sa kanya ko po nakuha ito. He was now robbed of everything, of his honor, his followers, his life, for already he was, as it were, in the strange hold of death, and even of the last remnant of his earthly possessions, his clothing. Kinuha lahat na sa kay Jesucristo. Yes, his life is dying on the cross. He is supposed to continue to live because he is not guilty of any transgression. Pero kinuha sa kanya yon. Yung kapahayagan na siya ang tunay na hari, binababa siya. The honor that he deserved, his followers are now being shaken. At kahit yung kanyang piece of garment, kukuhain pa rin sa kanya. These pictures na talagang kinuha ang lahat kay Jesus o kaya'y ibinigay niya ang lahat. He was stripped of everything. Lumalabas na ang mga humahatol kay Jesus ay tunay na mga magnanakaw sa pagkuha nila ng lahat kay Jesus. It's not Him. Ngunit masasabing kapahayagan rin ito na ibinigay ni Jesus ang lahat sa Kanya para lamang sa ating kapatawaran at kaligtasan. Why are we saying that?
Sabi po ni Paul, actually in 2 Corinthians 8:9, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich," it can be literal also, "yet for our sake He became poor, so that you by His poverty might become rich." What happened on the cross is truly a transaction that He gave everything in exchange of our salvation and righteousness, in exchange of our forgiveness. Yung yaman na yun ang gustong ibigay sa atin ng Diyos. Kapalit ang kahihiyan, kapalit ang lahat ng paghihirap, He became that poor so that we will be rich in God. He gave everything. Lahat kinuha sa Kanya. But in His very heart is your forgiveness and your salvation, your transformation. For you to live, to receive the highest good. Ganito kataas ang halagang ibinigay ni Jesus kapalit ng ating kaayusan sa Diyos. Kapalit ng ating pamumuhay ng tama, pamumuhay ng maayos muli sa Diyos. It seems that He paid everything. But still, the thought is, He was robbed of everything. Pangalawa, nakaganapan, He was humiliated to the core. In verse 35 to 38, sa mga sumunod na nangyari, to the last verses in our text, let's read from verse 35. "And the people stood by watching," these are the people, na may mga particular na mga karakter, "but the rulers," scoffed at Him. I think in Tagalog, nakalimutan ko po, tinutuligsa, saying, "He saved others, let Him save Himself, if He is the Christ of God, His chosen one." The soldiers also mocked Him. It's parang parehas lang din po iyon, related word, coming up and offering Him sour wine and saying, "If you are the King of the Jews, save yourself." There was also an inscription over Him, "This is the King of the Jews, crucified." Ang lahat ng ito ay masasabi po natin, hindi pala pagtutuligsa, pangungutya at panlalait. Yun po yung mockery. Scoff is pangungutya at panlalait, mockery kay Jesus. Masasabi po natin ang lahat ng ito ay iisa yung layunin, kundi pahiyain si Jesus because of the word also, I think. Yun po yung parang ini-imply po nun. Ang mga pinuno ng mga Hudyo, sabi dito ng mga rulers, ay kinukutya si Jesus dahil siya ay may mga pinagaling. Yun yung punto na, yun yung marahil sinasabi nila na pinupunto, may mga pinagaling nga siya na parang gustong magkaroon ng pagbabago sa buhay at makawala sa ganong sitwasyon. May mga bulag na nakakita, meron din siyang binuhay. At sarili niya mismo hindi niya maligtas kung siya ang Mesiyas. It's really a contradiction. Na ikaw ay doktor, hindi mo kayang gamutin yung sarili mo. Ikaw ay parahil lawyer, hindi mo kayang ipagtanggol yung sarili mo. In those pictures as well. Pero hindi niya nililigtas ang sarili niya kung siya talaga ang Mesiyas. Siya rin ay pinapainom sour wine, maasim na alak, na tila lalong pinaparamdam sa kanya na hindi niya kayang iligtas ang sarili niya, na nagmumukha siyang kaawa-awang nangangailangan ng tulong sa ginawang panlalait ng mga kawal.
What I'm trying to say is, kasi yun po ay sinasabing makakatulong kahit papano para maibsan yung sakit. Pero pinapakita, kailangan mo to, kailangan mong inumin to kasi naghihirap ka ngayon. Pero Jesus did not, sinasabing hindi niya ininom yun, sabi to really feel the pain. Pinili niyang harapin yung tiniis actually, yung hirap na nasa krus po siya. Pero yun po ay isang pangungutya o kaya panlalait din, kailangan mo ng tulong ngayon. Pinapalabas nila na si Jesus ay talunang hari na walang kayang gawin sa kamay ng kanyang mga kaaway. You are the King of the Jews. Save yourself. Kawawa ka ngayon sa mga kaaway mo eh. Dagdag pa ang paglagay ng karatula na maaring pagpapahiwatig na si Jesus ay isang bulaang kriminal na nagsasabing siya ay may otoridad at kapangyarihan bilang hari. Pero anong itsura mo ngayon? Binabastos po siya marahil o kaya, ito po yung magandang observation din po dito, possibility na gustong ipakita ni Pilato, ito yung ginawa nyo sa hari nyo. Kasi si Pilate po yung sinasabi po dito na naglagay po ng inscription na yun. Ito yung ginawa nyo sa hari nyo na alam kong wala siyang ginawang mali. Na alam kong hindi siya tunay na lumabag ng anumang bagay sa inyo. Pero kayo ang nagpako. Yung ng isang ini-impress dito sa pag-emphasize na si Pilate yung naglagay ng inscription. Pero ito po yung nangyayari na hindi nila nakikita eh. As they were doing or they are doing those things, hindi nila alam na iniaalay ni Jesus ang kanyang sarili sa pagtanggap ng lahat ng pangungutya at panglalait sa kanya para sila mismo at ang buong sangkatauhan ay maligtas. You saved others, but you cannot save yourself. If you are the King of the Jews, save yourself. I will not save myself. I will give myself so you will be saved. I will endure all these things because I don't want to save myself. I care about your salvation. Let me hang on this cross. Let me receive all your anger. But I'm doing this for your salvation. Hindi ininom ni Jesus ang maasim na alak para tiisin ang sakit, kung saan mas iniinom niya ang cup of suffering na puot ng Diyos. He's drinking the wrath of God at that moment. Hindi sour wine ang kailangan niya. He is willing to receive all the wrath of God, to drink all of it. Siya man ay mukhang kaawa-awang hari sa krus, pero hindi nila alam na sa kabila ng pagkapako ni Jesus, siya ay nagtatagumpay. At matapos ang sakripisyong yun, maitatatag ang kanyang kaharian. He is not a loser. He is not a king na natalo sa digmaan. Pero at that moment, siya ay nagtatagumpay. Sinusugpo niya ang sumpa ng kasalanan. Binibigyan niyang kasagutan ang problema ng mundong ito. Pinahiya ng husto si Jesus sa galit ng kanyang mga kaaway, pero hinayaan niya ang mga ito at again, nang may pusong pagmamalasakit sa kanilang kapatawaran at kaligtasan. I think it is very central here yung sinabi po niyang, Father, forgive them. That translates everything na He wants to receive all na kanilang gagawin. Because again, He's doing that for their forgiveness.
for their salvation. Pinapamalas dito ni Jesus ang higit niyang kalwalhatian sa kanyang kababaang loob na tunay na katangian niya bilang Hari at Panginoon. I love, hindi ko lang ma-remember na, ayun, sa Philippians, I think 2, if I'm not mistaken, yung Christ hymn, that though he was, have this mind among yourselves which is yours in Christ Jesus, though he was God, he did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself and became a servant. Isa pong translation na sinasabi, he emptied himself. Sorry. He did not count equality himself. He did not count himself unequal with God. Pero nagpakababa siya. Sinasabi, kaya siya nagpakababa actually because he is God. The truth is, kaya siya nagpakapako sa krus, kaya po siya nagpakumbaba kasi yun talaga ang tunay niyang katangian. I hope you're getting it. Hindi po yun tinanggal niya yung pagka-Diyos niya at siya nagpakababa, naging lingkod. Kaya niya daw po ginawa yon dahil siya ay Diyos, which simply tells us, yun ang tunay na katangian at kalwalhatian ng Diyos, kababaang loob. Ang tunay na kahiya-hiya, ito po yung tunay na nakakahiya. Kung tayo na kanyang mga niligtas na mga disipulo, ang siya pang magmamataas at maghihigante sa kasamaan, kung siya nga na mas may karapatang gawin ito, ay nagpakumbaba. I hope you get what I said. Ang mas nakakahiya po ay yung Panginoon mo nga hindi nag-asta ng ganyan eh. Hinayaan niyang tanggapin yung kasamaan, ikaw na niligtas niya, ikaw pa yung nagpapakita ng karapatan na magalit sa kasamaan ng iyong kapwa. Yes, he was humiliated. Pero lumabas po yung kababaang loob po ni Jesus sa pagtanggap niya ng lahat ng iyon. Which is His glory again. Ang kababaang loob ni Jesus sa kabila ng kanyang kadakilaan, ang siyang tunay na sagot sa mga puot o paghihiganti na nilalaman ng ating puso. Oh, I need this so much that I always lose sight of who Jesus is. I always try to justify myself as if I'm a righteous person talaga. Eh siya nga na talagang dakila, siya pa yung nagpakababa. Who are we to, after all, respond contrary to what Jesus have shown to us? But the point is, ang kadakilaan ni Jesus ang tunay na sagot sa puot na ating pong mararamdaman o yung revenge na mararamdaman natin. It's the glory of Christ's humility na magpapawala po lahat ng galit na ito. Alalahanin mo ang pinamalas na katangian ni Jesus sa punto na kung saan una, he was robbed or he is robbed of everything. Pero pinakita niya yung kanyang kalwalhatian dito. Second, and he was humiliated to the core. He was humiliated to the core. Pero ito po ay patuloy na nakatuparan ng Diyos sa kanyang pangakong katubusan sa atin sa sinabi niya sa Isaiah 53:11-12. Everything that happened
on the cross was already prophesied by God in this prophecy to Isaiah, through Isaiah. Look at these words. Out of the anguish of his soul, he shall be satisfied. He shall see and be satisfied. By his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous, for he shall bear their iniquities. At the back of the mind of Jesus, he's bearing all those mockeries so that we will be accounted righteous. Therefore, I will divide him a portion with many, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul to death. He was numbered with the transgressors, which in Luke, he was crucified with 2 criminals. Yet he bore the sin of many and makes intercession for the transgressors. I think yung sinabi po diyang spoil, it's like also what happened when they were dividing the garments. The point here is, si Jesucristo ay tiniis at hinarap ang galit, ang hirap sa krus, na tila siya po ay nagpupursigi talaga para sa ating kapatawaran at kaligtasan. Isipin mo ng husto kung gaano kapursigido ang Diyos na ikaw ay mabago sa pamamagitan, sa pagbibigay sa iyo ng panibagong simula, sa pamamagitan ng ganap na pagpapatawad sa iyo. You cannot simply be forgiven by a holy God. Grabe po yung galit ng Diyos. Kaya tinanggap ni Jesus ang lahat ng iyon para lang ikaw ay mapatawad. Hindi ito basta kinalimutan lang ng Diyos, snapping or just letting it go, letting it slide. Kundi matuwid niyang sinunod ang mismong kabayaran ng iyong mga kasalanan ayon sa kanyang kabanalan. In other words, siya yung nag-set ng standard. Pag nilabag mo yan, ito yung kabayaran. Teka, hindi mo pala kaya talagang pagbayaran ito, tanggalin ko na lang yung bayad at ikaw'y patatawarin ko na lang. Sinunod niya pa rin yung ano yung demand. Pero para hindi ikaw ang mapanagot, inialay niya ang kanyang anak para siya ang mapanagot at ikaw ay mapawalang sala. Ginampanan pa rin niya yung kanyang katuwiran. Sinerve niya pa rin yung justice and His righteousness by pouring out His wrath not to you, but to His Son Jesus Christ, which His Son freely received all of it. And in exchange, you will be accounted righteous if you will put your faith in Him. Ngunit si Jesus ang tumanggap ng lahat ng ito na tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo. How can you deny that? How can you not see yung love na yun? Mamuhay ka sa katotohanan ng mensahe sa atin sa umagang ito. Again, forgiveness flows from the heart of Jesus, vindicated by His sacrifice on the cross. That's why, isipin mo ng gusto ang higit na halaga ng iyong kapatawaran mula sa Diyos. Gaano ka-costly ito? Kaya sinabi po din sa Psalm 32, 1-2, Blessed is the one whose transgression is forgiven, whose sin is covered. You do not understand kung gaano kabigat yung yung pagpapala ng kapatawarang iyon dahil sa ginawa ni Jesus. Blessed is the man against whom the Lord counts no iniquity, in whose spirit there is no deceit. Hindi basta-basta yung kapatawaran na yun.
Labis-labis yung kapatawaran na yun dahil po sa ginawa ni Jesus. Mapalad po talaga yung napatawad na yun dahil sa kabayaran na ginawa ni Jesus. Truly, we shall not take for granted yung salvation na na-receive natin sa Diyos, yung forgiveness na na-receive natin sa Diyos. It shall also overflow to other people. Tayo po'y manalangin.